para sa ating pagbubulay ng salita ng ating Panginoong Diyos. Open your Bible with me at ating basahin ang ating pag-aaralang mga verse. Let's read First Timothy chapter 2 verses 11 to 15. Ngunit ang pag-focus ng ating pag-aaral sa hapong ito is 13 to 15. First Timothy chapter 2 verse 11 to 15. Ito ang sinasabi. Hayaang ang babae matuto sa katahimikan na may buong pagpapasakop. Hindi ko ipinahihintulot na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Sapagkat si Adan ang unang nilalang, pagkatapos ay si Eva. At si Adan ay hindi nadaya, kundi ang babae ng madaya ay nahulog sa pagkakasala. Ngunit ililigtas ang babae sa pamamagitan ng panganganak kung sila'y mananatiling may kaayusan sa pananampalataya, pag-ibig at sa kabanalan. Purihin ang Panginoon sa pagbubulay ng kanyang salita sa hapong ito. So ang central na theme nitong sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo is worship. So worship is central in the life of the church. Kung ating matatandaan, ito'y nakatungo sa kung paano pamamahalaan ang iglesia at isa ring mga tema nito yung pagsalungat sa mga false teacher. At ang worship nga ay central in the life of the church. Kaya nararapat na sa pamamahala ng iglesia, nagiging maayos ang worship. And for the church to perform this divine privilege, it is a divine privilege kung ang pagpupuri sa ating Panginoong Diyos, ang pag-honor sa ating Panginoong Diyos, kung ito isang kung paano natin ito mape-perform, ito'y mahalaga na may sakatuparan natin ito na kung saan, kung paanong ang ating Panginoong Diyos ay inordain ang tamang pag-worship. So, this letter to Timothy is to guide and instruct the church on how to set things right and in order sa kanilang kalagitnaan. Katulad ng sinasabi sa 1 Timothy chapter 3 verse 14 to 15, sabi doon, I hope to come to you soon, but I am writing these things to you so that if I delay, you may know how one ought to behave in the household of God, which is the church of the living God, the pillar and buttress of the truth. So, in living out this theme and purpose na ibinigay ni Apostle Paul, na isinulat niya kay Timothy, that church should conduct itself in order. Yan ang utos ni Apostol Pablo. Yan ang gabay na ibinigay ni Apostol Pablo. For the church to live out kung paanong magkaroon ng kaayusan, ay inilatag ni Apostol Pablo ang mga ito, kagaya ng ating mga napag-aralan ng mga nakaraan, mapag-aaralan pa in the future, God willing. At dito meron din siyang mga ibinigay na mga roles. At yung mga roles na ito, i-define ni Apostol Pablo para sa kaayusan ng church assembly, para sa kaayusan ng worship ng iglesia. So, mainly, it is for the instruction para kay Timothy as a pastor and leader of the Ephesian church, kung paano niya pangungunahan ang church na yon, but also on how he should lead the church. At dito napapaloob din, dinefine din ni Apostol Pablo dito yung mga roles of both men and women in the church assembly. Sa kanilang pagtitipon para magkaroon ng kaayusan, dinefine ni Apostol Pablo yung mga roles na dapat gambanan ng mga kalalakihan at ng mga kababaihan sa iglesia.
tulad ng ating napag-aralan last time at ating ipagpapatuloy sa hapong ito, yung God-given role to women in the church gathering. Last time, ating napag-aralan sa verse, uh, uh, kung ating pa tayong look back pa, nung verse 9, sa verse 9 and 10 is the instruction on how the women should how to arrange themselves up appropriately pagdating sa pagtitipon ng iglesia, pagdating sa worship service. Kung paano nilang ay properly adorn ang kanilang sarili from inside and outside. Kung ano yung dapat nilalaman ng puso ng isang magpupuri, isang babaeng magpupuri sa ating Panginoong Diyos at maging yung kaayusan ng kanyang mga pananamit. And last time, sa pag-aaral natin dito sa verses 11 and 12 naman, are the injunction. Makikita natin yung injunction niya para sa matuto, magkaroon ng karunungan, pagkatuto ang mga kababaihan. And at the same time, kaakibat ng pagkatuto or pag-learn ng mga kababaihan ay meron ding prohibition na ibinigay sa Apostol Pablo for women to teach and to have authority over men in the context of public worship. So ating lilinawin na itong prohibition na ito na binigay ng Apostol Pablo to women is in the context of public worship. Kagaya ng ating binanggit nung nakaraan, hindi nangangahulugan na ito ng mga kababaihan is hindi na kailangang magsalita, they should shut their mouth or wala na silang pagkakataon to exercise their God-given gift. Hindi po iyon ang ating ibig sabihin, but this is in the context itong pagbabawal or pagpoprohibit na Apostol Pablo sa mga kababaihan na to teach and exercise authority is in the context of public worship. So sana malinaw po tayo dyan. And today, we are going to look at the verse 13 to 15 as the grounds patungkol sa prohibition na inilatag or binigay ni Apostol Pablo sa verse 11 and 12 na ating napag-aralan last time. So, ang ating pag-aaral sa hapong ito is the grounds of living God-given role for women. Kung saan ba nag-uugat itong mga ibinigay na katuruan ni Apostol Pablo, particularly yung prohibition niya sa mga women not to teach and exercise authority over men. So sa ating pag-aaral sa hapong ito, meron po tayong tatlong punto na ating titignan. Unang punto po natin is kung saan binase or saan nag-uugat, anong grounds, bakit may prohibition sa Apostol Pablo. Una is yung creation order. It is based on creation order. Ikalawa, it is based on spiritual responsibility. And pangatlo is para manatili or remaining in the divine ordained role. So sa ating magbubulay ng mga salitang ito, nawa tulungan tayo ng ating Panginoong Diyos at tayo muna'y manalangin. Panginoon, o aming Diyos, muli kami po itutungo sa inyo pong salita, sa pag-aaral, pagbubulay ng inyo pong salita. Dalangin po namin na bigyan ng karunungan, illuminate your words, O God, na maipahayag ng malinaw at matapat ang inyo pong salita. Ano man pong mga pagtuligsa sa inyo pong salita or pagbaloktot sa inyo pong salita, dalangin po namin na may tuwid ito sa pag-aaral namin sa inyo pong salita. Tulungan mo po kami, O Diyos, at ikaw lamang ang madakila sa buhay ng inyo pong mga tao. Salamat po, Diyos. In Jesus' name we pray. Amen. Unang punto po natin is creation order as the ground ng prohibition ni Apostol Pablo. Sabi dun sa ating text sa verse 13 to 15, for Adam was formed first, then Eve. And Adam was not deceived, but the woman was deceived and became a transgressor. Yet she will be saved through childbearing if they continue in faith and love
and holiness with self-control. So sa ating unang punto, creation order. Sabi doon sa verse 13, for Adam was formed first, then Eve. So there were some objections kagaya ng ating natong halayan last time, no, kung bakit gusto nilang i-prohibit or i-discredit, rather i-discredit ang prohibition na ito ni Apostol Pablo. Ilan sa mga uh, objections na yan is they said that it is false private opinion, and uh, ilan pa is it is sabihin nila si Paul ay nagkamali lang siguro. Paul was mistaken because he was a chauvinist, or ina-undermine niya yung role ng mga kababaihan. At ito'y nag-uugat sa sinasabi nilang rabbinic background ni Apostle Paul, na kung saan yun ang katayuan ng mga Pharisees, ng mga Jews during that time, na masyado nilang ina-undermine ang mga kababaihan. So, some also says that it is because of the education system. Pagdating naman sa Roman culture during that time, second class na tinitignan ang mga kababaihan. But kagaya ng ating napag-aralan last time, that uh, ang katuruan ng Biblia, ang katuruan ng Scripture is ini-elevate ang katayuan ng mga kababaihan compared sa pagtangin sa kanila ng mga Jews and Romans during that time. So yung objection na it is because of educational system and the culture during that time ay isa yan sa mga objection. So, but the Bible's teaching is, sasabihin po natin, it is not based on the Hellenistic culture or the school system na nangyayari during that time. Ang basis po ni Apostol Pablo for this prohibition, unang basis niya, it goes back to the creation order. Sabi niya doon, for Adam was formed first, and then Eve. So it goes back to the creation order. Doon naguugat yung kanyang pagtuturo. Hindi ito dahil sa culture during that time or yung school system during that time. So some take this to be a statement of superiority. So meron ding pagkakataon na sasabihin nila statement of superiority lang ito pagdating sa mga males. But wala naman po tayong makikita dito sa verse na ito. We have nothing is said about superiority of men in this verse. Sa halip po, it is grounded on the creation order. Sa ano bang creation order na sinasabi natin? The creation order that gave men the headship and authority over women. So, tingnan natin sa Genesis chapter 2, verse 18. Genesis 2, verse 18. Sabi doon, at sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay nag-iisa, siya'y igagawa ko ng isang katuwang na nababagay sa kanya. So, sa mga katuwid, Adam was created first, then Eve was created as the helpmate ng lalaki. Nabanggit natin, nabasa natin, igagawa ko siya ng isang katuwang na nababagay sa kanya. So it is Eve na create ng ating Panginoong Diyos na magiging katuwang ni Adam. So the creation order that gave men headship and authority over women is consistently grounded in the false teachings or in the church order. Dito nakabase pagdating sa mga pagtuturo sa New Testament na Apostle Paul sa church order o yung headship authority ng male over female or men over men, ito'y nag-uugat sa church order. Ito'y nag-uugat sa creation order. So sa
Corinthians chapter 11, similarly, Paul urged the church that for Paul argued that a woman should cover her head while praying and that man should not. So, tingnan natin yung First Corinthians chapter 11 verse 8 to 9. First Corinthians 11, 8 to 9, sabi niya doon, sapagkat ang lalaki ay hindi mula sa babae, kundi ang babae ay mula sa lalaki. Ni ang lalaki ay nilalang dahil sa babae, kundi ang babae dahil sa lalaki. So, Paul argued that a woman should cover her head while praying and that man should not. So, ang reference niya dito is the creation order na atin pong binasa sa 1 Corinthians 11 verses 8 and 9. Yung creation order as his authority sa kanyang pagtuturo patungkol sa prohibition niya doon sa 1 Corinthians 11, yung mga head covering. Also, in 1 Corinthians 14, where he argues that the interpretation of prophecy must be done by men. At yung mga pagtuturo niya doon sa 1 Corinthians 14, again, it is rooted in the creation order. Ano yung sinabi niya doon sa 1 Corinthians 14:34? After niyang magturo patungkol sa mga interpretation of prophecy sa kaayusan sa iglesia, sa verse 34, sinabi niya, ang mga babae dapat tumahimik sa mga iglesia sapagkat sila'y hindi pinahihintulutang magsalita, kundi pasakop gaya ng sinasabi ng kautusan. So, the law says ay binabalik niya ito patungkol sa creation order. So dito nakabase yung prohibition. Unang nakabase yung prohibition na ginawa ni Apostol Pablo on women, on prohibiting women not to teach and not to exercise authority over men. It is rooted not in the culture na naghahari during that time, but it is rooted on the creation order sa pagkakalalang ng lalaki at babae. What Paul says is similar. Ito, may tulad natin ito sa ancient and biblical law of firstborn. Kung ating matatandaan sa Old Testament, firstness o yung pagiging panganay connotes authority throughout the scripture. So being the firstborn conveys the privilege of being heir or ruler in the family. So he may not be more talented pagdating sa kanyang mga kapatid, sa kanyang mga siblings, but the eldest inherited the command and responsibility of leadership in the home. So nakabase yan sa creation order. Natutulad yan dito sa creation order na binabanggit ni Apostol Pablo. So the prohibition of women teaching men does not originate again from the fall. Rather, Paul is appealing based on the created order na kung saan ang created order na ito ay walang iba kundi ang may gawa ang ating perfect God. Ang ating perfect God has made this created order. So, the effect of this appeal is to look beyond the culture to creation. So, nagkaroon ng linaw yung mga tumutulig sana sinasabing ito'y dahil sa kultura during that time, the prevailing role and culture during that time, and mga school system, and everything pa na objection. But malinaw po na nakabase yung prohibition ni Apostol Pablo first in the creation order na ang may gawa ang ating perfect
God. So, nawa wag salungatin, wag tuligsayin ito ng mga tao. Ikalawang grounds ng kanyang prohibition is the spiritual responsibility. Sa verse 14, sabi doon, and Adam was not deceived, but the woman was deceived and became a transgressor. So the woman's sin is a willful attempt to overthrow the creation order, not just a lack of wisdom. So hindi lang ito nagkulang ng wisdom si Eve, but it is yung pagkakasala niya, it is a willful attempt to overthrow the creation order. At yan po yung nangyayari pag yung creation order is tinatangkang alisin or tinatangkang i-reverse. She hoped in eating from the tree that her eyes would be opened and she would be like God. So this is danger. This is the danger, no, mga kapatid, when going against God's ordained authority. May panganib po pagdating sa pagpatuloy nating tinutulig sa or we go against the God-ordained authority na malinaw sa banal na kasulatan. When the woman tried to reverse this pattern, si Eve, she falls into sin. So men are also, hindi natin po sinasabi na ang men is hindi uh, prone to sin or hindi maaring magkamali at hindi maaring ma-deceive. But men are also equally susceptible to deception. Sabi nga dun sa aking nabasa, vast majority of heretical doctrines in the history of the church has been disseminated by men. No? So, we know that, no? Kung ating babasahin ng mga church history, ang mga heretics ay vast majority of them were men at sila yung nag-disseminate ng mga heretical doctrines. So, maging babala nawa ito sa atin bilang mga kakalalakihan. This is a warning to us, men, that maaaring tinitignan natin or ipinuput natin lamang yung blame sa mga kababaihan if we are not careful sa ating mga sarili and if we are not diligent in studying the Word of God, maaari rin po tayong mahulog sa mga maling doktrina, mga errors. So, maging babala nawa sa atin ito na huwag tayong maging magmataas sa ating sarili at isipin natin na kailangan nating maging careful at maging diligent sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. So, it is true that the woman was deceived and became a transgressor. But Adam principally was held responsible by God for the fall into sin. So si Eve ay nagkasala through the serpent's deception, but Adam, on the other hand, hindi siya na-deceive. Hindi binanggit dito that he was deceived. On the other hand, he deliberately, with full understanding, choose to sin. So ang babae, si Eve, ay trinay niyang masasabihin natin i-usurp ang authority ng kanyang asawa, si Adam, but ang tinanong ng ating Panginoong Diyos or ang spiritual responsibility ay tinanong kay Adam, di ba? Sinong tinanong ng ating Panginoong Diyos kung ano ang inyong ginawa, kung nasaan kayo, di ba? Si Adam ang kanyang tinatanong. So, this indicates that God's plan for humanity na ang spiritual responsibility ay iniatang kay Adam sa kalalakihan dahil ito ang ibinigay ng ating Panginoong Diyos, the given authority by God. So parang nayan tulad ito no sa Romans 5 chapter 5 verse 14 to 15 na kung saan si Paul, he explains that death reigned from Adam to Moses and that many died through one's
trespasses. So Adam was the one chosen as our representative in the covenant. Si Adam po ang pinili o binigyan ng otoridad ng ating Panginoong Diyos, the spiritual responsibility in the covenant. Hindi po yung woman, hindi po si Eve ang binigyan ng covenant responsibility. It is the man responsible for spiritual welfare for the whole household of humanity. So, dito po nakabase yung grounds of prohibition ni Apostol Pablo. Again, the second grounds is nag-uugat sa spiritual responsibility. Hindi po sa woman, hindi po kay Eve binigay yung spiritual responsibility. Siya yung unang nag-transgress, na-deceive at nagkaroon ng transgression, but in the end, it is still Adam. It is still Adam who was chosen as our representative in the covenant. Siya yung binabanggit dun sa Romans chapter 5 na through the sin of one man, si Adam, sin ay nagpatuloy sa lahat ng mga salinlahi. So the man is the responsible for the spiritual welfare for the whole household of humanity. So, yan po ang danger, no? Pag patuloy na trina-transgress or niyo-usurp ng isang kababaihan yung kanyang God-given role. Katulad na lamang, no, earlier this week, merong controversial pagdating sa kakaupo pa lamang ni President Trump ng United States. Merong isang woman bishop daw, activist, na kung saan rebuke or he rebuked publicly si US President Donald Trump. At ngunit ang kanyang basis ng kanyang mga plea is yung patungkol sa ipapatupad na mga batas ng President of America patungkol sa mga illegal immigrants at patungkol naman sa mga LGBTQ. So merong executive order ang President ng United States na ikilalaning sex lamang is male and female. So isa 'yon sa sinasabi niyang magbigay ng consideration ang presidente. But clearly he is deceived. This woman is deceived na binibase niya yung kanyang pakiusap or pagre-rebuke sa isang presidente na nagpatupad ng isang batas on the basis ng immorality, ng mga kamalian, ng mga sabihin natin hindi pagsunod sa isang immigration law is a crime. So doon nagbase. So yan ang danger pag ang isang babae ay nag-usurp ng authority over men. So this responsibility, spiritual responsibility is given to man, to Adam. At yan, nag-uugat yung prohibition na ibinibigay ni Apostol Pablo on women not to teach and not to have authority over men. So it is may yung tulad natin ito sa spiritual responsibility na ibinibigay that has given to men ordained in the teaching ministry in the church. Katulad ng kay Adam, it is analogous to spiritual responsibility na ibinibigay sa mga ordained men in the teaching authority of the church. So the Bible does not base its prohibition because men do better than women. Alam po natin maraming mga mas matatalino, mas bright na mga kababaihan kaysa sa mga kalalakihan. Marami, di ba? But it is not the base na prohibition ni Apostol Pablo. It is not based on the merit, but God designated men for the spiritual responsibility over the church.
and in the home. So yan po yung malinaw na basihan ng prohibition na ibinigay ni Apostol Pablo dito sa pag-aaral na ito, sa mga passage na ito. So, when this created order po is reversed, men and women who overthrew this order is sinning against God. So, our God is a God of order. Nagtalaga siya. Nagbigay siya ng kaayusan. Nagbigay siya ng mga rule. Hindi po ito basihan ng mga merit or pagdating sa karunungan or sa kagalingan. But God gave the role for men and women. So, it is, it should be followed at hindi po dapat ito i-reverse. At kung nire-reverse po natin ito, mga kapatid, at sa ating mga kaibigan na nakakarinig nito, we are sinning against God. The God who created this order. At pangatlo at huling punto natin, remaining in the divine ordained role. Sabi doon sa verse 15, this is a difficult verse. Sabi doon, yet she will be saved through childbearing if they continue in faith and love and holiness with self-control. Anong ibig sabihin nito? Sabi pa nga doon sa English, no? Sa Tagalog, sabi dito sa Tagalog, ngunit ililigtas ang babae sa pamamagitan ng panganganak kung sila'y mananatiling may kaayusan sa pananampalataya, pag-ibig at sa kabanalan. Yet she will be saved through childbearing. So, it cannot mean that women will be saved physically whenever they have children. Hindi po yan ang ibig sabihin nun. It cannot mean that women will be saved physically whenever they have children. Physically po, no? Hindi rin po, hindi lahat ng mga nag-give birth ay physically nasisave. Mayroon din pong mga sa kanilang panganganak ay namamatay o nagkakaroon ng complication at sila'y ang kanilang buhay ay na, kinukuha sa kanila. Paul is not advocating also that women are eternally saved, spiritual sense, no, from sin through childbearing. Hindi rin po ito ibig sabihin na dahil manganganak ng isang babae is maliligtas na siya. Or they maintain salvation by having babies. Na kung magkakaroon sila ng anak is mamimaintain nila yung salvation. Hindi po yun ang ibig sabihin nitong sinasabi dito that she will be saved through childbearing. Dahil malinaw po na ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng gawa ng tao. Salvation is not because of childbearing. It is not maintained through having babies, but salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. So, childbearing is a universal example of God-given difference in roles of men and women. So malinaw po na ang kababaihan lamang po ang may kakayahan to bear a child or magkaanak. Magkaanak asin sila yung magdala sa kanilang sinapupunan. It is one distinction between men and women that no one can deny na ito isang fundamental thing. No? Malinaw po yan that it is one distinction between male and female, between men and women. So, kung ang kultura man natin ngayon, the sinful world na ating kinabibilangan during this time, ginagawa nila ang lahat to obliterate the differences between males and females. But there is one thing it can never do, to make men give birth. So, katawan lang ng babae ang may kakayahan to give
birth. Labor and delivery are unique also for women, and it is a divinely ordained fact which indicates that the differences between men and women are rooted in creation. Again, we go back to the creation order. Ang ating Panginoong Diyos ang gumawa. The perfect God created men and women, and He created women to para may kakayahan sila na to give birth. So, anong ibig sabihin nitong yet she will be saved through childbearing? Childbearing. When Paul says women will be saved through childbearing, he means that by not seeking a man's role, he means that by not seeking a man's role, they will more likely remain in the heart attitude that invites salvation and its attendance blessing. So, basically, ang sinasabi po dito is kung mananatili ang kababaihan, which is unique sa kanila, yung magkaroon ng mag-bear ng child, kung mananatili sa kanila sa God-given role at hindi nila usurp or agawin yung authority na pinagkaloob sa mga kalalakihan, they will more likely remain in the heart attitude that invites salvation and its attendant blessing. So, hindi po yung physically pag-give ng give birth ang magliligtas sa kanila, but sa pananatili nila sa role na ibinigay sa kanila ng ating Panginoong Diyos. And it is unique for women to bear a child. So Paul is teaching that even though a woman bears the stigma, kung babalik tayo sa creation, no, dun sa fall, even though the woman bears the stigma of being the initial instrument who led the race into sin, it is women through childbearing who may be preserved or freed from the stigma by raising a generation of godly children. So, pinagkalooban ng privilege ang mga kababaihan, although they the woman was the initial instrument who led the race into sin, but this privilege of giving birth to a child and to raise children sa ating mga generation ay nabibigyan sila ng magkakataon to parang redeem themselves to raise a godly children. At gagamitin sila ng ating Panginoong Diyos sa para sa pagre-raise ng mga godly children, godly people. So mothers has the unique bond and intimacy with their children. So di ba mas malapit yung mga anak, karamihan sa kanilang mga mother dahil merong unique bond and intimacy pagdating sa mga children and their mother. Nag-i-spend more time ang mothers sa kanilang mga children more than the time na ini-spend ng kanilang mga fathers. Dahil ang normal na thing is yung father ang naghahanap buhay at yung mother yung nag-aalaga sa kanyang mga anak. So, siya madalas yung kasama ng mga anak at siya yung nagtuturo sa kanyang mga anak. So they have the opportunity. Women, mothers have the opportunity for rearing godly children or yung mag-build or mag-train ng mga godly children. While a woman may have led si Eve, no? While a woman may have led the human race into sin, dito naman, women have the privilege of leading many out of sin, of out of sin and to godliness. So, a woman
A woman po yung pinagkalooban lamang ng ganitong pagkakataon, no, na mag-bear ng child. So, it is basically, tinuturo dito na Apostle Paul is to remain in the role that God has given them, not to usurp the authority or wag nang ah, naisin pa na maging authority over men. Dahil ito'y nag-uugat ulit sa creation order na ipinagkaloob ng ating perfect God. So in conclusion po sa ating pag-aaral, a woman should refrain from seizing masculine roles by resting content in the quiet duties of her feminine calling. So nawa sa mga kababaihan, no, they should refrain from seizing masculine roles, and they should be content in the duties that God has given them. So a woman is not saved by becoming a man, by becoming on the role of man, but by embracing her God-given calling as a woman. Ang ating pong Panginoong Diyos ay dinidesire. God desires that the order of creation be reflected in His church, the body of Christ. So, nawa, in the church of God, ito yung masunod, the order of creation that is reflected in the church of God. May God grant us na men and women na magpasakop sa itinuturo ng salita ng ating Panginoong Diyos. At para naman sa ating applications dito sa ating mga pag-aaral sa umagang hapong ito, it is a challenge. Kung may challenge tayo sa mga kababaihan, Christian women, it is a challenge to Christian women to embrace your God-given role. So we have seen the example that Eve usurping the authority of Adam in the garden, no? She was deceived and fall into sin. So may you put into practice, mga kapatid na kababaihan, the godly appearance, nagmumula ito sa godly appearance, godly demeanor, and behavior that is commanded by believing, but that is commanded to believing women. Sa mga women na nagpro-profess ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, sa ating Panginoong Diyos. May you put into practice kung ano yung God-given role na ipinagkaloob sa inyo ng ating Panginoong Diyos to embrace the feminine role na itinalaga para sa inyo ng ating Panginoong Diyos na nasa saan? Sa banal na kasulatan. And to Christian men naman, do not boast of superiority or your suitability or your power for leadership. It is God who is the ultimate authority. So, mga kalalakihan, may warning at may admonition po sa atin not to boast on your superiority. Sasabihin mo superior ka over women, or yung suitability mo or yung power mo. Delegated authority lamang ito na ibinigay sa inyo ng ating Panginoong Diyos. You just have to be in-entrust lang sa iyo yan ng ating Panginoong Diyos. Delegated authority. So, may you perform the duty by the grace of God na maging faithful ka sa pagpapahayag ng salita ng ating Panginoong Diyos. Kung ikaw man yung ginagamit na nagpapahayag ng salita ng ating Panginoong Diyos at para sa iyong pamilya. So, nawa, God will humble us men. Huwag nating isipin na superior tayo against women. At nawa, bigyan din tayo ng kasipagan ng ating Panginoong Diyos to live by the role din na authority na ipinagkaloob sa atin ng ating
Panginoong Diyos. At sa biyaya ng ating Panginoong Diyos, nawa, dalangin natin na tulungan tayo na maging faithful in this role na ipinagkaloob sa atin. May God help us to proclaim and live by His word. At para naman sa ating mga kaibigan na wala pa sa ating Panginoong Kristo, dinefine ng Apostol Pablo dito, no, the roles ng ating Panginoong Diyos. Dinefine niya yung roles to His people based on creation. The first Adam led all people to sin and judgment. God also fixed the way of salvation through the second Adam, and that is Jesus Christ, the righteous one. So may dinefine ang ating Panginoong Diyos pagdating sa mga role ng kalalakihan, kababaihan. And dito, ito'y nagmumula sa ating Panginoong Diyos na banal, na perfect. At ang ating Panginoong Diyos din ang nagbigay ng kaparaanan on the way of salvation. At ito'y sa pamamagitan ng second Adam, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So mga kaibigan, do not reverse, do not overthrow this fixed way of salvation na ginawa ng banal na Diyos. Do not reverse the way of salvation that God had fixed in His Son, Jesus Christ. Do not think that you can overthrow it by your righteousness or kaya mong kitain ang iyong kaligtasan sa pamamagitan ng iyong sariling kakayahan, sa iyong katuwiran, sa iyong pagiging matuwid. Ito'y sa pamamagitan lamang. There is one way to salvation at it is only through the Son, the Lord Jesus Christ. So nawa kaibigan, magsisika sa iyong kasalanan and believe in Jesus Christ at it is the only hope for the sinner like you and me. So nawa, magsisika na ikaw ay patuloy na tumutulig sa laban sa ipinagkaloob na kaligtasan ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Repent and believe in Jesus Christ and you will be saved. Tayo manalangin. O aming Panginoong Diyos, salamat sa kapahayagan ng iyong salita, the grounds of, of the prohibition na itinuturo dito ng iyong pong banal na salita. That it is based on the creation order na ikaw, the perfect God, ang gumawa nito. Nawa o Diyos, men and women will embrace the role na pinagkaloob mo po sa amin. Tulungan mo po kami to live by it, to live by the role na ipinagkaloob mo po sa amin. At dalangin po namin o Diyos na pagkalooban mo po kami ng kalakasan, ng ability to perform this role, O God. Salamat po, Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.